Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Woo Shopper. Kasi tuluyan na nga po yung tumaob. Wala na po yung Woo Shopper kahapon. At ang CCO Media ba ay susunod na sa pagtakbo. Kasi nga 'di ba sila daw yung magkalaban, kuno. Pero sa totoo, yan ay magkasabwat lang din. Parehas lang na company yan. Katulad lang din nung nangyari nga doon sa mga reverse football betting scams, yung LMB Football, BF Football, LFC Football, at iba't iba pang football scam. 'Di ba nung tumaob nga yung LFC, sumunod na yung LMB tapos yung BF Football. So alam naman natin na yung mga scam companies ay sunod-sunod yan na tataob pag meron ngang tumaob na isa. At kaparehas lang ng Woo Shopper yung CCO Media Philippines. At na-review na nga rin natin yung CCO Media Philippines at nakita natin na Ponzi scheme din yan tulad ng Woo Shopper. Mapapansin ninyo na parehas lang din yan na meron nga daw opisina do sa BGC, tapos yung mga admin, mga tutor, puro mga dummy account lang. Makikita nyo, di ba? Foreigner daw, picture, pero hindi nyo naman nakikita nasaan ba yung mga admin na yun, saan ba yung mga tutor na yun. Kasi nga dummy account lang yun. Ginagrab pick lang nila yun sa ibang mga tao. At mapapansin nyo, 'di ba? Pag nag-English yung mga tutor, syempre palpak kasi nga trying hard lang. Kaya nga mga kababayan, iwasan na po ninyo yung CCO Media Philippines. Mag-withdraw na po kayo at wag kayo mag-i-invite kasi kawawa yung ma-i-invite nyo dahil anytime pwede po yan tumakbo. Lalo na po at nag-i-start na sila ng operation nila sa Nigeria. So ibig sabihin naghahanda na silang mang-scam din sa iba pang mga bansa. Alam naman natin yung CCO Media Philippines ay talagang investment scam. Ang mga pangakong kitaan dyan sa CCO Media Philippines ay too good to be true. Tapos ang kanilang mga claims ay puro mga kasinungalingan. 'Di ba? Yung BSP registration nila hindi totoo, peke 'yon. Tapos yung insurance nila, wala din talaga sila insurance dahil nga pambobola na naman 'yon doon sa mga investor. Kasi nga ang iniisip nga nila ay hindi naman magbe-verify yung mga investor. Kaya nga puro mga kasinungalingan ang inilalabas ng mga companies. Kasi nga, basta bigyan mo lang ng payout yung mga investor, karamihan dyan ay maniniwala na kahit na hindi sila nagve-verify. At kapag chinek mo nga kung konektado ba sila do sa Clear Channel Outdoor sa US, ay syempre hindi sila connected doon. Kasi nga yung CCO Media Philippines ay impersonation scam. So, panloloko talaga ang ginagawa niyang CCO Media Philippines. At dahil nga na booking ng Clear Channel Outdoor na nasa US na may nanggagaya sa kanila, yan ay inireklamo na nila sa NBI. Diba, ni-raid nga yung opisina ng CCO Media Philippines ng NBI Intellectual Property Rights Division. At syempre, yung mga members itinatanggi yan. Pero alam natin ang katotohanan. Diyan sa Woo Shopper, bago tuluyang mawala na nga o hindi na ma-access yung kanilang app o yung website, 'di ba? Nawala na yung mga tutor, yung mga admin. At ang sabi nga ay hinak daw ang account, pero sa totoo naghahanda na yon tumakbo. Pero syempre yung iba naniniwala pa rin kasi nga may payout. Yung tanging batayan nila ay yung payout. Pero ngayon wala nang payout kaya naliwanagan na sila, scam nga ang pinasok nila. Mga kababayan, hindi po batayan yung payout dahil papadamahin lang kayo ng mga scam companies na yan. Sa umpisa may payout pero sa dulo tatakbuhan kayo. 'Di ba? Ganyan din ang nangyari noon sa A-Power. May payout sa umpisa, 'di ba? May mga offline party, may mga opisina kuno, may mga branches, pero tumakbo. Yung Mocha Farm ganun din. May mga branches, may mga offline na mga dinner, mga party, at may charity. At nung nagpa-promo nga, nawala rin. At yung iba pang mga scam companies, yung mga football betting scams, ganyan din. May mga branch at mayroong mga pa-charity at syempre tumakbo din. At kaya nga dapat maging maingat. Huwag kayong basta-basta magpapaniwala dahil lang nagpapa-charity. Marami pong mga scam companies ang nagpapa-charity para nga mas marami silang mabola. At yung mga branches, 'di ba? Marami nang gumagawa ng ganyan eh. Katulad nung OTC JKE,
Yang A-Power, yung Mocha Farm, yung may mga branches. Kaya huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga companies na yan. Ang ginagawa ngayon ng CCO Media Philippines ay nagbibigay ng pera do sa mga members na marami ang na-recruit para nga sila ang magtayo ng branch. Ganyan po ang ginagawa ng mga companies para nga kapag tumakbo, ang talaga masisisi ay yung mga branch manager. At syempre, kapag ikaw ay pumayag na maging branch manager, ay pwede ka ring makasuhan kasi kasabwat ka na. Kaya nga mga kababayan, huwag kayong papayag na maging branch manager ng isang company. Kasi mapapahamak lang kayo dyan. Mari, akala nyo malaki ang kikitain nyo. Kasi 'di ba bibigyan kayo ng pera para nga magpatayo ng branch, gumawa ng mga party, at syempre para i-maintain yung branch. Pero hindi nyo alam, kayo ang ipinapahamak nung company. Mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala dun sa mga ads watching. Yung mga manonood ka lang ng ads ay kikita ka daw ng malaki. Hindi po totoo yun. Maliit lamang po ang kinikita sa mga ads. Hindi po ganun kalaki. Kaya nga imposible ang pangako nga ng CCO Media Philippines. Ganyan din noon ang Ad City Nation. Pero ano ang nangyari? Tumakbo yung pasimuno kasi nga hindi naman niya kaya ibigay yung pangako niya dahil lang sa panonood ng mga ads. Mga kababayan, dapat kasi mag-research muna kayo maigi. Huwag kayo basta sali na sali. Kasi mapapahamak lamang kayo dyan sa mga companies. Tandaan nyo po, papadamahin lang kayo sa una, pero tatakbuhan kayo niyan. Kaya nga dapat lagi mag-verify. I-check nyo lahat ng mga dokumento na pinapakita nila. I-verify po ninyo yan. Huwag kayo basta-basta maniniwala. At syempre, i-check nyo kung talaga bang profitable yung business o puro pambobola lang. At mapapansin nyo, yung mga companies na yan, puro pambobola lang. Mga kababayan, dapat po bago kayo sumali sa kahit na anong investment, i-check nyo maigi. Dapat meron yung secondary license. At kapag pinakitaan kayo ng secondary license, dapat po i-verify po muna ninyo sa Securities and Exchange Commission. Kasi meron po mga kumpanya na namimeke ng dokumento tulad nga na CCO Media Philippines. Diba yung pinakita nilang BSP registration ay peke. So, kailangan magbe-verify kayo. At huwag kayo magpapaniwala doon sa mga malalaking pangakong kitaan nila dahil binobola lamang kayo niyan. Huwag kayo magpapaniwala doon sa mga upline, mga recruiter, kasi nga ang habol nila ay yung DRB. Pero kapag tumakbo yan, sasabihin lang din nila sa inyo na biktima lang din sila. Kaya nga, umiwas na kayo just sa mga companies na yan. Dahil binobola lang kayo niyan. Pinapadama lang kayo para nga magdagdag kayo ng investment at para nga mag-recruit kayo. Dapat pag-aralan nyo maigi yung papasukin yung investment. Kung yung nag-o-offer sa inyo ay nasa trading daw or sa crypto, pag-aralan nyo muna yung crypto. Pag-aralan nyo muna yung trading. Huwag kayo basta-basta maniniwala doon sa mga pinagsasabi nila. Dahil puro pambobola lang yung mga nag-o-offer sa inyo ng too good to be true na mga investment schemes. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.